Magandang araw po muli mga ka-Polkals o mga ka-political calisthenics. At kagaya po ng dati, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya saan mang sulok kayo ng daigdig naroroon. Well, ngayon po ay tatalakayin natin ang tungkol po sa paglaya ni dating Senador at Justice Secretary Laila de Lima na absuelto po sa lahat ng kasong drug-related na tinahitahi ni Duterte. At napag-alaman natin na isa ito sa mga maaring dahilan rin kung bakit itong Duterte-Marcos tandem ay hindi na nag-unite sapagkat sa akin pong pagkakaalam ay marami pong mga bagay ang medyo napag-usapan bago pa mag-kampanya. Kaya po nag-giveaway itong si Sara Duterte sa pagtakbo sa pagkapangulo at inaasahan niya na pag si Bongbong Marcos ang naging pangulo ay yung mga bagay na kanyang hihilingin ay madaling ibibigay at ang tatay niya naman ay umaasa na yung mga kanyang pinoproteksyonan ay mapoproteksyonan pa rin sa panahon ni Bongbong Marcos, pero ito ay hindi nga nangyari. At unang-una na rito, sa ilang buwan po lamang, pagkatapos i-appoint itong si dating Solicitor General Jose Calida, ay nagbitiw na ito bilang Commission on Audit Chairman. Siguro po ay hindi nito kursunada yung Commission on Audit position sapagkat hindi naman po niya yon forte. At gusto niya siyempre na pag siya ay naging Solicitor General, protektado pa rin ang mga bata ni Duterte. Ito binigay ni Bongbong Marcos, maaaring ito ay isa sa mga dahilan. Ano pa po yung mga bagay na hindi naibigay ni Bongbong Marcos? O ito po yung halimbawa, yung si Bantag. Hindi po kinip ni Bongbong Marcos itong si Bantag. Hindi niya ito binigyan ng pabor at nag-appoint siya ng bagong tao doon sa Bilibid Prison at itong si Bantag nga ay na-involve sa pagpatay kay Caper C. Lapid ay nagawa pang huntingin ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Kaya isa ito sa mga malapit na tao kay dating Pangulong Duterte na hindi nabigyan ng pabor ni Bongbong Marcos. Ano pa? At yung pong mga malalapit kay Duterte, nakagaya ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, na yan po ay defender ni Duterte at tagagawa ng mga tinatawag na maling informasyon o mga fake news. Yan po ay kinuha ni Bongbong Marcos bilang Press Secretary pero hindi rin po nagtagal sapagkat hindi rin po yata nagkakaayos. No? Sino pa yung mga tinanggal? Itong si Executive Secretary Vic Rodriguez na yan po ay bagamat Maka Marcos ay solid DDS po yan. Na ngayon po ay kasama sa mga iba't ibang rallies na ginagawa ng pamilya Duterte doon po sa Visayas at Mindanao. Na dahil nga po ito'y tinanggal bilang Executive Secretary, ay kalaban na ngayon ito ng kanyang amo na si Bongbong Marcos na dati niyang pinagtatanggol at dinidepensahan lalo pa doon sa bangag issue o sa drug addict issue. Ngayon siya na mismo ang tumitira kay Bongbong Marcos at sinasabi niya na ako, pwede ako magpa-drug test kahit anong oras na parang pinaparinigan itong kanyang amo na si Bongbong Marcos na kanyang dinepensa ng hanggang impyerno. Para sabihin sa taong bayan na si Bongbong Marcos ay hindi drug addict, ngunit ngayon, siya na mismo ang nagpaparinig sa kanyang boss na si Bongbong Marcos. Bakit po? Sapagkat siya po ay tinanggal. Ito pong si Vic Rodriguez ay malapit rin po kay Duterte. Ito po ay solid DDS at solid Marcos noon. Ngayon, hindi na rin po.
So marami pong mga ah, bagay na hindi naproteksyonan. Isa pa rito ay yung pogo. Yung pogo po ngayon ay marami ng issue na nung unang panahon ay pinoproteksyonan mismo ng mga kaaliado ni Duterte, kagaya ni Gatchalian, ha? At kagaya po nila Zubiri. Yan po mga protektor ng pogo doon po sa Senado na hindi po bumoto yan para ang pogo ay unti-unting mawala sa Pilipinas. Yan po, yung mga DDS, sila Robin Padilla, sila Francis Tolentino, Bongo, De La Rosa, ano pang asahan nyo dyan? Ha? Yan po mga, si Po, yan po yung mga bumoto doon, si Amy Marcos, yan po yung mga bumoto doon, against po doon sa unti-unting pagkawala ng Pogo sapagkat yan daw po ay nakatulong sa taxes ng bansang Pilipinas. Hindi bali na po magkamatay at magkaroon ng high crimes dito sa Pilipinas. Basta po sa paningin nila, yung taxes po ay mahalaga at syempre para makahimod kay Duterte. Ngayon, nag-iba na yung mga pananaw ng mga yan at nag-iimbestiga na sa Pogo. Hindi po ba? So, yan po, hindi rin naproteksyonan yung Pogo na yan. Ngayon po ay sumilang sa panahon ni Duterte at yan po ay ginawang milking cow ng mga tauhan ni Duterte. Isa na nga po dyan itong si Harry Roque na diyan po kinukuha yung kanyang suporta doon po kay De La Serna na kanyang kasakasama sa kanyang mga trips at sinasabi niyang kailangan niya ng tulong dahil siya po ay diabetic at kung ano pang mga sakit na meron siya na hindi naman po ito nurse pero ito po ay kasama ni Harry Roque at yan po tuloy naging controversial. Ngayon, yan pong mga budget na yan, kinukuha po yan sa Pogo. Yan po ngayon ay medyo pinag-uusapan na at hindi na naproteksyonan ang mga noon ay pinoproteksyonan nung panahon ni Duterte. At lalo't higit pa, itong China issue. Nung panahon ni Duterte, ay pinayagan niya na huwag mag-repair doon po sa BRP Sierra Madre at kung ano po ang utos ng China doon po sa panuntunan kung paano bibigyan ng supply yung mga kaawa-awang mga sundalo na nagtitiis po doon sa BRP Sierra Madre para po proteksyonan ang ating maritime territory ay nakipag-ayos itong si Duterte doon kay Xi Jinping na huwag i-repair at ang resupply ay naayon sa pulisiya ng China, hindi sa pulisiya ng Pilipinas. Nag-iba po yan sa panahon ni Bongbong Marcos at kaya po itong si Duterte ay sus Mariosep, sakit na sakit ang dibdib sapagkat ang kanyang kaibigan ay may lumalaban na po sa kanyang kaibigan na si Xi Jinping. At mapapansin po rin po natin na kapag si Kibuloy ang issue, itong si Sara Duterte at saka itong si Robin Padilla, sobrang makatanggol. Pero kapag ang usapan ay West Philippine Sea at pananakop ng China at ang mga panghaharas ng mga Chinese sa ating mga kaawa-awang mga Pilipino na naputulan pa ng daliri, ay no comment lang po ang sagot itong si Sara. Kaya po, ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagtuluyan ng nabiyak ang pagkakaibigan ng dalawang miyembro ng unit team na itong Marcos Duterte. Pero higit po sa lahat ay kaya po tuluyan ng naghiwalay itong Duterte Marcos ay siyempre po dahil po doon sa pag-atake ng direkta ni Duterte kay Marcos na sinasabing drug addict ang Pangulo ng Pilipinas. E ako po naniniwalang gumagamit po yan noong mga bata pa. Ewan ko lang ngayon ha. Kasi po noon pa, mga bata pa lang kami, mga teenager pa lang kami, usapan na yan eh. Na itong si Bongbong Marcos ay gumagamit. Yun po yung usap-usapan na talagang gumagamit itong si Bongbong Marcos. Ngayon po ang usapan ay hanggang ngayon ba ay gumagamit pa ito. Parang pinalalabas ng mga Duterte na hanggang ngayon gumagamit pa ito. At ang masaklap nito ay sa mga rallies na ginagawa ng mga Duterte para
hikayatin ang militar at hikayatin si Marcos na bumaba sa pwesto, ay nando doon si Sara. At nakita pa sa camera ni First Lady mismo, ha, na tumatawa kapag sinasabing si Bongbong Marcos ay bangag. Siyempre nga naman, nasa cabinet kita tapos a-attend ka doon sa magpapatalsik sa akin, pagkatapos tumatawa ka pa. Hindi po ba? Naalala ko noon, si Vice President Leni Robredo, na-appoint po yan sa housing ni Duterte. Tapos umattend po yan ng rally, hindi po para patalsikin si Duterte. Umattend po yan ng rally para po ikundina yung extrajudicial killing. Kinabukasan, pinatanggal na ni Duterte. Hindi naman siya natawa, hindi niya inaatake ng personal si Duterte. Itong si Sara, tumatawa pa. Di siyempre, nagalit nga naman si Madam. Alam niyo naman yon, lalo na pag nakakahigop ng alak yon, di ba? Siyempre, nagalit nga naman. At yun nga, sinabi niya na tumatawa pa itong si Sara. So, siguro talagang nagkalaman ng tuluyan. At ang pangalawa pang pinakamatindi, siyempre, ay yung pag-slash ng kanyang budget at pagtanggal ng confidential fund. Dahil nga po sa issue na 125 million na minagic sa loob ng 11 days. Hindi malaman kung saan napunta hanggang ngayon. Hindi pa po malaman kung saan napunta yan. Pero kung titingnan po natin talaga, napakalaki na po ng budget nitong si Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit humingi pa ng confidential fund. Tingnan po ninyo, ang budget po ni Vice President Leni Robredo nung panahon ni Duterte, ng kanyang tatay mismo pinagdadamutan si Vice President Leni Robredo, 500 million po ang umpisa. Naging 700 million, natapos yata ng 900 million. Tapos itong mga DDS nung panahon na yon, bagamat marami nagagawa si Leni Robredo sa nakakarampot na budget, pinaghahanapan pa si Leni Robredo at pinipintasan pa yung mga naitutulong ni Vice President Leni Robredo. Ito po si Sara, tingnan po ninyo kung gaano po kalaki ang budget, Yung pong budget niya sa NTF-ELCAC, yung anti-communist, 28.1 billion. 27 times sa laki ng budget ng Vice President ng panahon ni Leni Robredo. 28.1 billion, Imagine niyo yan, Tapos yung pong budget niya sa office ng Vice President, si Vice President Leni Robredo, 700 million lang. Siya po, 2.3 billion. Tapos wala pong nagagawa. Do nothing, Vice President. 2.3 billion. Ang budget, Ito malulula ka lalo. Bilang DepEd Secretary, ang budget po niya ay 758 billion. Tapos hindi pa masaya, humihingi pa ng 500 million intelligence fund na nagsimulang humingi. Tapos sa Office of the Vice President, humingi pa ng 650 million intelligence fund. At humingi pa rin ng intelligence fund na 500 to 700 million sa intelligence fund ng NTF-ELCAC. So grabing budget ito, Tapos hindi pa siya masaya nung naislasan siya ng intelligence fund. So kumpara nyo na lang. So dahil dito, sumama ang loob at kaya po nagbitiw. At syempre po, kasama na rin po doon yung hindi na po ayos ang relasyon ng kanyang pamilya at ni Bongbong Marcos. Pero isa pa sa nakikita kong dahilan rito ay kagaya nga sa mga nais proteksyonan ni Duterte ay itong kaso isinampa na gawa-gawa lamang laban kay Senator De Lima. Pinayagan ni Bongbong Marcos na itong kasong ito ay mag-hearing ng malaya at walang impluensya ng gobyerno. Kaya po, ang kinalabasan, nakalaya po ang numero 1 kritiko ni Duterte na si Leila De Lima kahapon po. Dahil binasura na ang lahat ng mga gawa-gawang kaso na isinampa ni Wiggy Aguirre. Ito po yung mga creation lamang po ni Wiggy Aguirre. Imagine niyo sa kasaysayan ng buong mundo, buong mundo, ang testigo sa isang senador at sa isang dating Justice Secretary ay mga
convicted criminals. At hindi po yung basta convicted criminals lang po. Ito po yung mga yung pong mga matataas na kalidad na kriminal na nandun po sa isolated place sa National Bilibid Prison. Ito po yung mga big drug lords, mga ang daming pinatay. Yan po ang pinaniwalaan ng korte para po si dating Senador Laila de Lima ay makulong at magtiis sa kulungan ng halos 7 taon. At nung dumating po ang panahong hindi na Presidente si Duterte, ay hindi po pinakialaman ng Malacanang ang kasong ito ni Leila de Lima. Kaya po malaya nakapagdesisyon ang mga huwes at kaya nga po pinalaya ito si Senator de Lima. Yan po ang mga dahilan po niyan. Kaya po tuluyan ang nagkasira itong mga Duterte. Akala kasi ni Duterte, Sara and Digong at saka yung kanyang mga kapamilya na lahat ng kanilang mga kaso isinampa at lahat ng mga bagay o mga taong kanilang inilagay sa gobyerno, yung iba'y abusado, yung iba'y gumagawa ng mga fake news, akala nila mananatili at hindi patatalsikin, napatalsik po. At saka imagine ninyo, pagkahalal ni Sara Duterte, hindi po DepEd Secretary ang hinihingi niya ang posisyon. Alam niyo po ba kung ano ang sininging posisyon ni Sara Duterte pagkatapos nilang mahalal sa pamamagitan ng SD ni Bongbong Marcos? Ang hinihingi po niyang posisyon sa gabinete ay maging Defense Secretary. Kahit na ako, gago ba naman ako? Presidente ako, tapos ang Vice President ko, gagawin kong Secretary of National Defense. Alam niyo naman, nandun lahat ang mga armas, mga malalaking pwersa, no, ng armed forces ng gobyerno. Ibibigay ko ba naman yun sa aking Vice President? Kung pagtaksilan ako ng aking Vice President, di patay na. Diba? Kaya hindi ibigay ni Bongbong Marcos. At ito nga nangyari. At sila hindi nagkaayos. Kung binigay ni Bongbong Marcos itong posisyon na ito na Defense Secretary kay Sara Duterte, nako, delikado siya. Hindi po ba? Kaya tama lang po ang ginawa niya. Hindi nga natin alam kung saan hahantong itong alitang ito. Bagamat sinasabi nila na sila raw ay magiging tunay na oposisyon, hindi po kayo oposisyon, hindi po kayo oposisyon. Ang oposisyon ay base sa prinsipyo, hindi po base sa away ng pamilya. At titingnan natin kung hanggang saan aabot ang hindi pagkakaunawaan ng Marcos Duterte family na kinakaladkad ang sambayanang Pilipino. Hanggang dito na lamang po muli at ito po ang inyong lingkod, Consuelito John T. Gabiola, dito po lamang sa Political Calisthenics. Maraming salamat at mabuhay po kayo.